Good morning po. Merry Christmas. Pakibati nga natin ang ating katabi. Sabihin natin, Merry Christmas. Ayan, Merry po talaga ang ating Christmas dahil kay Jesus. Siya ang dahilan kung bakit masaya ang Pasko natin. Masaya ba talaga ang Pasko mo? Baka may malungkot. Dapat masaya ang Pasko natin dahil kay Jesus. Dahil si Jesus ang pinakamagandang regalo na natanggap natin sa buong buhay natin. Kaya salamat sa Diyos. Ang paksa na pinagbubulayan natin ay tungkol sa mga bagay na tinanggap natin sa Diyos na dapat din naman nating ibigay sa iba. At napagbulayan na nga natin ang tungkol sa pag-ibig. Inibig tayo, kaya ibigin din natin ang mga taong hindi kaibig-ibig. Patawarin natin ang mga taong hindi natin kayang patawarin. Gayong tayo pinatawad ng Diyos. Kahabagan din natin ang mga taong kahabag-habag. Bigyan din naman natin ng iba, lalo na ang mga nangangailangan. Abutin din naman natin ang mga taong napapahamak. Tanggapin din natin yung mga taong ayaw natin. Pinaglingkuran, maglingkod din naman tayo para sa iba. Kinaibigan, maging kaibigan nawa din natin, lalo na yung mga taong umaaway sa atin. At ngayon naman, pinagmalasakitan. Kaya dapat din tayong magmalasakit sa iba. Napakaraming natanggap natin, biyaya mula sa Diyos, kulang ito. Kulang ang sambang umaga. Abot-abot at napakaraming ibinigay sa atin ng Diyos na mga pagpapala na dapat din naman nating i-extend sa iba. Ipadama din natin at ibigay para sa iba. Ang Diyos ang higit na nagmamalasakit sa iyo. O sabihin mo nga sa iyong sarili, ang Diyos ang higit na nagmamalasakit sa akin. Bakit? Dahil sa pagiging likas na makasalanan natin, ang Diyos ay higit na nagmamalasakit sa atin ng lubusan. Dahil alam ng Diyos ang tunay nating kalagayan ng mga makasalanan, kahabag-habag, kalunos-lunos, kaawa-awa ang ating kalagayan. Dahil sa pagiging likas na makasalanan, dahil lahat ay napapahamak. Naunawaan ni Pablo kung gaano kaawa-awa at kahabag-habag ang mga makasalanan sa Roma chapter 7 verse 24 hanggang 25b. Roma 7:24 hanggang 25b. Kahabag-habag ang kalagayan ko. Sino ang magliligtas sa akin sa katawang ito na nagdudulot sa akin ng kamatayan? Ang Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. Salamat sa Kanya. Nakita ni Pablo kung gaano kahabag-habag ang kanyang kalagayan dahil siya ay makasalanan. Mga kapatid, kailangan makita din natin kung gaano tayo kahabag-habag at kaawa-awa dahil sa ating pagiging makasalanan. At dapat din nating makita na maunawaan na tanging ang Diyos lamang ang makapagliligtas sa atin. Kaya nasabi ni Pablo, salamat sa Kanya. Nagpasalamat na po ba kayo dahil sa pagliligtas ng Diyos sa inyo? Magpasalamat po tayo dahil tunay na kahabag-habag tayo at tanging ang Diyos lamang ang nagmalasakit sa atin. Ang Diyos lamang. May ginawa ang Diyos upang ipakita ang pagmamalasakit sa atin. Sa John 3:16 hanggang 17, Juan 3:16 hanggang 17, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang Kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Kailangang isugo ng Diyos Ama si Jesus para tayo iligtas sa tiyak na kapahamakan ang impyerno. At ang sino mang sasampalataya kay Jesus ay hindi na daw hahatulan, kundi maliligtas. Pinagmalasakitan tayo ng Diyos, pagmalasakitan din natin ng iba. Ang sabi doon sa Filipos chapter 2 verse 4, Filipos chapter 2 verse 4, ipagmalasakit ninyo ang kapakanan ng iba, hindi lamang ang inyong sarili.
Kaya kung tayo pinagmalasakitan ng Diyos, gusto din ng Diyos na magmalasakit tayo para sa iba. At naniniwala akong hindi lamang sa pangangailangan nila tayo magmalasakit, higit sa lahat ay sa kanilang kaluluwang napapahamak. Higit dapat tayo maging mapagmalasakit sa mga taong hindi pa sumasampalataya kay Jesus. Pagmalasakitan natin ang kanilang kaluluwang napapahamak dahil pinagmalasakitan din tayo ng Diyos. Nung panahong hindi pa tayo sumasampalataya, pinagmalasakitan niya ang kaluluwa nating napapahamak. Kaya dapat kapag tayo magmamalasakit, ang motibo natin ay para akayin sila kay Kristo. Bakit tayo nagmamalasakit sa mga hindi mananampalataya? Palagi ang nasa isip natin ay siya'y maligtas, siya'y maakay kay Kristo, siya'y sumampalataya at pagsisihan ang kanilang mga kasalanan. Ngayong umaga, ang pagbubulayan natin ay yung mga katangiang dapat taglayin upang tayo ay makapagmalasakit. Ano yung mga katangian na dapat taglayin upang tayo ay makapagmalasakit? At tingnan natin kung alin sa mga katangiang ito ang dapat pa nating palaguin para tayo ay makapagmalasakit. Una, ang katangian na dapat taglayin para tayo makapagmalasakit, pag-ibig. Pag-ibig. Sabi doon sa John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Bakit nagagawang magmalasakit ng Diyos sa lahat ng taong makasalanan kahit na walang kadahilan para pagmalasakitan ng Diyos? Kahit na ang mga tao ay nagre-rebelde, naghihimagsik, hindi siya pinipiling Diyos, hindi siya sinasamba, pinaparangalan o pinapasalamatan man lang, pero pinagmamalasakitan pa rin ng Diyos. Sa kabila ng kasamaang ginagawa, pinagmamalasakitan pa rin ng Diyos. Bakit? Dahil sa sukdulang pag-ibig ng Diyos. Ang sabi ng talata ay gayon na lamang ang pag-ibig. Kapag sinabi natin gayon na lamang, yun yung klaseng pag-ibig na walang makakapantay at makakahigit na pag-ibig. Kaya nagagawa ng Diyos na magmalasakit kahit kanino. Kailangan ang pag-ibig para tayo makapagmalasakit. Tanungin mo pa ngayon sarili, may pag-ibig pa ba ako sa kapwa ko? Kailangan po ang pag-ibig para tayo makapagmalasakit. Ang Diyos ay puspos ng pag-ibig, kaya nagagawa niyang magmalasakit sa lahat ng tao at sa lahat ng panahon. Tayo maaaring makapagmalasakit, pero doon sa taong mahalang natin, yung malapit lang sa puso natin, pero papaano ang iba? Bakit nga ba may pagkakataong hindi tayo makapagmalasakit? Kung babasahin po natin ang Lucas chapter 10 verse 33 hanggang 35, ito ay kwento tungkol sa mabuting Samaritano. Lucas 10:33 hanggang 35, na ang kwento dito kung saan ang pari o saserdote at levita ay hindi nagawang magmalasakit sa isang lalaking duguan. Kahabag-habag ang kalagayan, nangangailangan ng pagmamalasakit, ngunit hindi pinagmalasakitan. Naniniwala akong kulang sila sa pag-ibig. Kasi kung wala talagang pag-ibig, walang pagmamalasakit. Pag-ibig kasi ang magtutulak sa atin para magmalasakit. Kahit hindi tayo utusan o sabihan, magkukusang magmalasakit. Ganun po ang taong mapagmahal, hindi makatiis na hindi magmamalasakit. Tulad ng Diyos, hindi rin makatiis ang Diyos na hindi tayo pagmalasakitan. Nasaan kaya tayo ngayon kung hindi tayo pinagmalasakitan ng Diyos? Hindi matiis na mabuting Samaritano, naiwan ang lalaking sugatan at wala siyang gagawin. Kahit na hindi niya ito kilala, kahit na mayroon pa nga siyang dahilan dahil hindi niya ito kalahi at mayroon ngang sitwasyon na hindi nakikisalamuha ang Hudyo sa mga Samaritano. Pero nagawa pa rin yan, tulungan yon dahil sa pag-ibig. Hindi niya na tinignan kung ano yung kalagayan nila ng Hudyo at ng Samaritano. Ang tinignan niya ay yung kahabag-habag na kalagayan ng isang taong nangangailangan ng pagmamalasakit. Hilingin din po natin sa Diyos na dagdagan ang ating pagmamalasakit
Hindi lamang doon sa mga taong mahal natin, kahit doon sa iba. Hilingin natin na dagdagan ng pag-ibig natin para tayo makapagmalasakit. Maaring may pagmamalasakit, ngunit pinipili lamang natin kung sino yung pagmamalasakitan natin. Hilingin natin na sa Diyos na magawa nating magmalasakit kahit kanino, kahit doon sa mga taong ayaw sa iyo. Magmalasakit tayo sa mga taong ayaw sa atin. Magmalasakit tayo sa mga taong masama ang pakikitungo sa atin. Magmalasakit tayo sa mga taong nagagalit sa atin. Magmalasakit tayo sa mga taong nasaktan tayo. Ang hirap po Hindi madali. Pero magagawa natin. Ano po ang dapat natin gawin? Hilingin po natin sa Diyos na alisin ang puot, galit, sama ng loob. At hilingin natin na ang mag-umapaw sa puso natin ay pag-ibig para tayo makapagmalasakit. Bakit hindi natin magawa magmalasakit sa mga ganitong klaseng tao? Dahil ang nangingibabaw ay puot, galit. Subukan mo. May puot ka, makakapagmalasakit ka kaya? Hindi. Pero kung yung puot na yon, yung galit na yon, inaalis mo at hinihiling mo sa Diyos na punuan ka ng pag-ibig, magagawa mong pagmalasakitan kahit yung taong galit sa iyo, kahit yung ayaw sa iyo, kahit yung nasaktan ka. Paalis natin sa Diyos yung mga puot, galit, sama ng loob para tayo makapagmalasakit sa mga tao. Ang Diyos ay walang pinipili kung sino ang iibigin at kung sino ang pagmamalasakitan. Lahat ay pinagmamalasakitan ng Diyos, mabuti man o masama. Kaya tularan natin ang Diyos. Wala dapat tayong pipiliin kung sino lamang yung ating iibigin at pagmamalasakitan. Ngayong Kapaskuhan, ang hilingin natin sa Diyos ay pag-ibig sa kapwa. Yung pag-ibig na katulad ng pag-ibig sa iyong sarili. Sabi nga sa Marcos chapter 12 verse 31, Marcos chapter 12 verse 31, ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito. Inuutusan tayo ng Diyos na ibigin natin ang kapwa gaya ng pag-ibig natin sa ating sarili. Kaya kung iniibig natin ang ating kapwa gaya ng pag-ibig natin sa ating sarili, makakapagmalasakit tayo. Pero kung hindi na natin nagagawang magmalasakit o umibig sa ating kapwa, ibig sabihin yung pag-ibig natin ay bumababa na. Dapat, kung ang pag-ibig natin sa ating sarili, ang rate natin ay 8, dapat 8 din ang pag-ibig natin sa ating kapwa. Kaya ibig sabihin, kapag hindi ka na nagmamalasakit sa kapwa mo, ibig sabihin, nagiging 7 na lang siya. 6, 5, 4, 3. Wag naman dumating sa 0, na wala ka ng pag-ibig sa kapwa mo. Itaas natin. Ipantay natin sa pag-ibig natin sa sarili, ang pag-ibig natin sa kapwa, para tayo ay makapagmalasakit sa kanila. Yun ang hilingin natin ngayong Kapaskuhan, pag-ibig, kagaya ng pag-ibig sa ating sarili. Kaya i-evaluate natin yung ating sarili. Iniibig ko ba talaga yung kapwa ko gaya ng pag-ibig ko sa aking sarili? Kapag nakita mong kulang, humingi tayo sa Diyos. Dagdagan natin. Tularan natin yung mabuting Samaritano. Grabe ang pag-ibig niya sa kanyang kapwa. Pinagmalasakitan niya kahit hindi niya kaano-ano. Dagdagan natin. Hilingin natin yun sa Diyos. Pangalawa, pagsasakripisyo. Sa John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Ang Diyos po ay labis-labis na nagmamalasakit sa ating mga taong makasalanan. At si Jesus lamang ang tanging solusyon upang hindi mapahamak ang lahat ng sasampalataya sa Kanya. Kaya ibinigay ng Diyos Ama ang kanyang bugtong na anak na si Jesus para tayo lamang ay iligtas. Grabing pagmamalasakit yun ng Diyos Ama sa atin. Napakalaking pagsasakripisyo ang ginawa ng Diyos Ama para sa atin. Yung ibigay niya, yung bugtong na anak para sa atin. Napakalaki yun na sakripisyo. At para lubusan natin maunawaan ang isang ina, ibibigay niya ang pinakamamahal at nag-iisa niyang anak kapalit ng buhay para lamang sa iba. Gaano kalaking pagsasakripisyo yun?
Baka kapag inihandog mo yung iyong anak ay tangis ka na. Hindi mo makakaya. Kularat ka na. At sasabihin mo, ako na lang. Grabe yung pagsasakripisyo yun. Wala na makakagawang ng ganong klaseng pagsasakripisyo kundi ang Diyos sa atin. Gayon din naman ang Panginoong Jesus. Handa niyang isakripisyo ang kanyang buhay para sa atin nang hindi napipilitan, kundi kusang loob na inihandog din naman ni Jesus ang kanyang buhay para lang mapatawad ang ating mga kasalanan. Ganon din katindi ang pagmamalasakit ni Jesus sa iyong buhay. Magsakripisyo ng buhay para sa atin, makapagmalasakit lamang, ibigay yung kanyang buhay para makapagmalasakit lamang sa atin. Ang pagmamalasakit ay may kasamang pagsasakripisyo. Hindi tayo makakapagmalasakit nang walang ibinibigay. Sa pagmamalasakit, may kailangan kang ibigay o isakripisyo. Ang Diyos, Ama, si Jesus ang ibinigay sa atin. Kaya mahirap ba sa iyo ang magmalasakit? Dahil meron kang ibibigay, palagi nating isipin ang pagsasakripisyo ni Jesus ng kanyang buhay. Halimbawa kung may pagkakataon na kailangan mong magsakripisyo, mayroon kang pera pero kailangan mong magmalasakit sa Kanya at higit na talaga namang nangangailangan, pero nagdadalawang isip kang ibibigay mo ba to dahil kailangan ko din naman? Kapatid, ibigay mo at isipin mo, kung si Jesus nga ibinigay ang Kanyang buhay para sa akin, isinakripisyo niya, ito pa kaya 1,000? Palaging pag tayo nahihirapang magmalasakit at magsakripisyo, palaging tumingin tayo sa krus. At tingnan natin, si Jesus nga, yung kanyang buhay, ibinigay para sa atin. Kung nahihirapan kang isakripisyo ang buhay mo sa paglilingkod, tingnan mo sa krus kung gaano ang ibinigay na pagsasakripisyo ni Jesus para sa iyo. Minsan dumadating ako sa point na iniisip ko na, paglilingkod ko ang buhay ko dahil isinakripisyo ni Jesus ang buhay niya para sa akin. Kaya yun ang dahilan kung bakit hanggang ngayon naglilingkod ako sa Panginoon. Dahil na-appreciate ko yung buhay na ibinigay ni Jesus para sa akin. Kaya ibibigay ko rin ang buhay ko para sa Kanya at para sa mga taong nangangailangan. Kung babalikan natin ang kwento ng mabuting Samaritano, ang Levita po at ang pari ay hindi nagawang magmalasakit kahit iyon na yung pagkakataon nilang magmalasakit. Kaya mga kapatid, wag po natin sasayangin ang pagkakataon na magmalasakit. Kung nariyan na yung pagkakataon, magmalasakit tayo. Huwag natin sasayangin yung pagkakataon dahil minsan lang yan. Minsan lang yan. Kaya, samantalahin na natin. Hindi kaya hindi nagawa ng saserdote at ng Levitang ito na magmalasakit dahil hindi sila handang magbigay. O kaya sabihin natin wala silang ibibigay noong panahon na yon. Pero hindi eh. Meron silang panahon at oras kung sana tumakbo man lamang sila at humingi ng tulong para magmalasakit sa tao ito. Pero kahit yung oras na meron lamang sila, hindi nila nagawang ibigay para magmalasakit. Pero itong mabuting Samaritano, hindi niya kayang tiisin na hindi niya pagmalasakitan ang nag-aagaw buhay. Kung ano ang meron siya, yun ang kanyang ibinigay. Handa siyang ibigay kung ano yung meron siya. Alak, langis, pera, ibinigay niya. Hindi niya ba kailangan yun? Kailangan niya yun, pero kailangan niyang ibigay yun dahil alam niyang higit na nangangailangan yung lalaking duguan. Kailangan niya pero ibinigay niya. Handa siyang magtiis, handa siyang maabala, makapagmalasakit lamang. Mga kapatid, kung ano ang meron ka, iyon ang isakripisyo mo para makapagmalasakit ka. Kung ano ang meron ka. Marami pating paraan para makapagsakripisyo. Pwedeng pagkain yan, pera, mga material na bagay.
Pwede rin manalangin ka, nagsasakripisyo ka ng 1, 2, 3 oras na pagpupuyat para manalangin ka. Pagbibigay mo ng panahon para samahan yung taong nangangailangan. Maraming paraan. Ang ibigay mo lamang ay kung ano yung meron ka. At ibigay mo ito ng kusang loob at handa. Kasi isipin mo, paano kung pinagmalasakitan mo siya, naglaan ka ng oras, tapos sumampalataya sa Panginoong Hesus, hindi ba? Nagmalasakit ka, tapos naligtas ang kanyang kaluluwa. Kaya dapat nga tayo nagmamalasakit, lalong-lalo na doon sa mga hindi sumasampalataya. Dahil hindi natin alam kapag sila'y naligtas, gaano na ang pagdiriwang sa kalangitan. Gumastos ka ng pera pero siya'y naligtas. Naglaan ka ng oras pero siya'y naligtas. Simula ngayon, manalangin tayo na maging mapagmalasakit at maging handang magsakripisyo ng oras, lalo na sa mga hindi mananampalataya. Baka may pagkakataong nariyan na, pagmamalasakitan mo na, papahayagan mo na pero busy ka. Hindi mo na ibigay yung oras mo. Pagmalasakitan natin yung mga kaluluwang napapahamak. Gawin natin ito alang-alang sa Diyos na higit na nagmamalasakit sa kanila. Meron pong talata na makakatulong sa atin upang tayo ay makapagmalasakit. Gawa chapter 20 verse 35. Gawa chapter 20 verse 35. Alalahanin ang mga salita ng Panginoong Hesus. Higit na mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Hindi po ba sinasabi ng talata na parehas mapalad? Mapalad ang nagbibigay, mapalad ang tumatanggap. Pero ang sinasabi ng talata ay mas higit ang nagbibigay. Kaya kapag nagsakripisyo ka, alang-alang sa pagmamalasakit mo sa kapwa mo, higit kang mapalad. Huwag po nating iisipin na ang mapalad ay palaging yung tumatanggap. Hindi po, higit na mapalad yung nagbibigay. Kaya mapalad ka kapatid kung ikaw ay magsasakripisyo, makapagmalasakit ka lamang sa iyong kapwa. Ngayon, iniisip kasi natin na pag nagbigay ka, mawawalan ka. Tama naman po, di ba? Pag nagbigay ka, mawawalan ka. Tama, pero mapalad ka kahit nawalan ka. Bakit? Ang sabi po sa Filipos chapter 4 verse 19. Filipos chapter 4 verse 19. At buhat sa kayamanan niyang hindi mauubos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya alam ng Diyos na kailangan mo yung bagay na isasakripisyo mo para magmalasakit ka. Alam ng Diyos yun, kailangan mo yun. Pero kapag ibinigay mo, ibabalik din ng Diyos sa iyo. Dahil alam ng Diyos na kailangan mo yun. Ang sabi ng talata, ibibigay niya ang lahat ng iyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya huwag tayong mag-atubili na magmalasakit. Huwag na tayong mag-alinlangan na magbitaw o bumunot na pera para lang magmalasakit. Dahil palagi nating iisipin, alam ng Diyos na kailangan mo yon at ibabalik yun ng Diyos sa iyo sa ibang paraan. At matutuwa ang Diyos sa atin dahil tayo nagmalasakit. Handa tayo magsakripisyo kahit tayo mawalan. Handa tayo. Pero ibibigay yun ng Diyos sa atin. Ang Diyos mismo po ang magbabalik nun sa atin. Kaya huwag tayong matakot na mawalan o huwag tayong matakot na magsakripisyo para makapagmalasakit lamang tayo. Lalo na dun sa mga hindi mananampalataya. Gamitin natin yung meron tayo, kayamanan man yan, kung anumang oras, panahon, gamitin natin para tayo makapagmalasakit, magsakripisyo para sa mga taong napapahamak. Pangatlo po, kahabagan. Kahabagan. John 3:16b. Upang ang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang talata po ay punong-puno ng pagmamalasakit ng Diyos sa lahat ng mga taong napapahamak. Ang sabi ng talata ay upang hindi mapahamak ang sino mang sasampalataya sa Kanya. Ayaw ng Diyos na mapahamak ang lahat o mapunta sa impyerno. Dahil alam ng Diyos kung gaano kahabag-habag, kalunos-lunos ang mararanasan ng isang taong makasalanan kapag siya'y namatay. Kapag napunta sa impyerno, alam ng Diyos yun. Hindi natin alam, pero alam niya. Kaya ganun na lamang ang kahabagan ng Diyos sa mga taong napapahamak.
Kung walang habag ang Diyos sa atin, hindi niya magagawang pagmalasakitan tayo. Pero napakasagana ng habag ng Diyos sa atin. Kaya tayo labis na pinagmamalasakitan ng Diyos. At kung tatanungin nga natin, sino ba tayo para tayo kahabagan ng Diyos? Tayo lang naman yung minamahal ng Diyos. Na labis niyang kinahabagan. Hindi kayang tiisin ng kanyang kahabagan ang magiging kalunos-lunos nating kalagayan. Hindi niya kayang tiisin ng kanyang kahabagan na tayo magdurusa, maghihirap habang buhay. Kaya kailangan ang habag para tayo ay makapagmalasakit din. Kagaya ng Diyos, napakasagana ng habag. Kaya siya nagagawa niya magmalasakit. Kaya kung walang kahabagan, mahihirapan din tayong magmalasakit. Kasi ang habag din po ang magtutulak sa atin para tayo ay makapagmalasakit. Basahin po natin yung sa Lucas chapter 10, verse 33 hanggang 35. Lucas 10:33 hanggang 35. Ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na naparaan doon. Nakita niya ang hinarang at siya'y nahabag. Lumapit siya, binuhusan ng langis at alak ang mga sugat nito at tinalian, saka isinakay ang tao sa kanyang sinasakyang hayop, dinala sa bahay panuluyan at inalagaan doon. Kinabukasan, dumukot siya ng 2 denaryo, ibinigay sa may-ari ng bahay panuluyan at sinabing, alagaan mo siya at kung magkano man ang kakulangan niyan, babayaran ko sa aking pagbabalik. Kahabag-habag ang kalagayan ng lalaking ito, kaya naman yung lalaki ay merong kahabagan ay siya'y nahabag. Masasabi ko yung 2 naunang dumaan ay kulang pa sa habag. Kaya hindi nagawang kahabagan. Pero itong Samaritano ay merong habag. Kaya ang sabi niya, siya'y nahabag. Dahil sa kanyang kahabagan, nagawa niyang kunin ang kanyang langis, ang kanyang alak para gamutin yung sugat, maibsan man lamang, dinala pa sa bahay panuluyan, inalagaan pa. At tapos binayaran pa ang lahat ng magagastos. Anong palad ng lalaking ayun? Ano po, pinagmalasakitan. Grabe. Grabe ang ginawa ng Samaritanong ito. Kahanga-hanga. Nagawa niya yun dahil sa naramdaman niyang kahabagan. Hindi siya nanghihinayang sa alak at langis. Hindi siya nanghihinayang sa oras na siya'y maaabala sa kanyang paglalakbay. Hindi siya nagdadalawang isip na ito'y alagaan. Kahit hindi niya ito kaano-ano, aalagaan niya sa ospital. Sino na po sa inyo nag-alaga sa ospital, hindi niyo kaano-ano? O, puro mga kaano-ano niyo pang naalagaan niyo, no? Boyfriend, asawa. Pero ito hindi niya kaano-ano, nilagaan niya sa ospital. Hindi siya nanghinayang na gumastos kahit alam niyang hindi siya babayaran. Kailangan niya yung pera. Kaya hilingin din po natin na bumukal sa puso natin yung ganong klaseng kahabagan. Na kahit magastusan tayo ay okay lang. Kahit tayo maabala, okay lang. Kahit na tayo minsan mahirapan, okay lang. Kahit na tayo magtiis, okay lang. Kapag nagmamalasakit ka dahil sa kahabagan, hindi ka na nagakwenta o nagaisip pa ng magagastos mo o ibibigay mo o nangihinayang ka sa tulong mo. Wala na yun. Baliwala yun sa iyo. Hindi ka na nag-iisip, bibigay ko kaya? Hindi na. Pag may kahabagan, automatic yun. Kapag may kahabagan, maibibigay mo ng kusa, umagaan sa iyong loob. Bakit? Dahil yung taong mahabagin, iniisip niya ang kapakanan ng iba bago ang sarili. Iniisip niya ang kapakanan ng iba bago ang sarili. Ang mabuting Samaritano, inuna niya ang kapakanan ng lalaking dugoang ito kaysa kanyang sarili. Kasi kailangan niya ng pera, ng langis, ng alak. Pero alam niyang mas kailangan iyon ng lalaki para maibsan ang kanyang paghihirap at mabuhay muli. Ibig sabihin siya'y mabuhay, nag-aagaw buhay, siya'y mabuhay. Kahit si Jesus, dahil sa kanyang habag, iniisip niya ang kapakanan natin kaysa kanyang buhay. Iniisip niya yung kapakanan natin kaysa sa kanyang mga paghihirap, pagdurusa, pag-aalipusta, at kahit yung masakit na kamatayan. Sa sobrang kahabagan sa atin ng Diyos, ni Jesus, tiniis niya ang lahat dahil iniisip niya yung kapakanan natin. Iniisip niya na magdurusa ito, mahihirapan ito. Iniisip niya na
kalunos-lunos ang kalagayan natin kapag tayo napunta sa impyerno. Kaya sabi ni Jesus, para sa akin, hindi baling magdusa ako sa krus kaysa kayo ang magdusa sa impyerno. Hindi baling masaktan at maghirap ako kaysa kayo ay mabuhay na naghihirap at nagdurusa sa impyerno. Hindi baling ako'y mamatay sa krus, huwag lamang kayong mapunta sa impyerno. Parang ganito yung naiisip ko. Na iniisip ni Jesus para sa ating kapakanan. Kaya salamat kay Jesus na walang inabang inaisip kundi yung kapakanan natin. Okay lang sa Kanya na siya ang maghirap, magdusa, alipustain, dumanas ng matinding kamatayan. Si Jesus pa lang yata, para sa akin, si Jesus lang yung dumanas ng matinding kamatayan. Namatay sa hirap at sakit dahil sa ating mga kasalanan. Dahil iniisip niya yung kapakanan natin sa sobrang kahabagan sa atin. Iniisip niya yung kapakanan natin. Kaya ganun din naman mga kapatid. Isipin din natin yung kapakanan ng iba. Sabi nga nung talata binasa ko kanina sa Filipos chapter 2 verse 4, ipagmalasakit ninyo ang kapakanan ng iba, hindi lamang ang inyong sarili. Pagmalasakit natin yung mga kaluluwang napapahamak, yung mga hindi sumasampalataya. Kahabagan natin sila. Dahil ako na may naniniwalang hindi palaging pera ang kailangan nila, pagkain o material. Ang kailangan nila ay si Jesus. Kagaya ni na Pedro sa Gawa chapter 3 verse 3 hanggang 6. Gawa chapter 3, 3 hanggang 6. Nang makita niya si na Pedro at Juan na papasok sa templo, siya'y nanghingi ng limos. Tinitigan siya ng dalawa at sinabihan ni Pedro, "Tumingin ka sa amin." Tumingin nga siya sa pag-asang siya'y lilimusan. Ngunit sinabi ni Pedro, "Wala akong pilak o ginto, subalit may iba akong ibibigay sa iyo. Sa ngalan ni Jesucristong taga Nazaret, lumakad ka." Ang kailangan ng lumpong ito'y, ang pinakakailangan ng lumpong ito na hindi niya alam ay si Jesus. Hindi makakasapat yung kanyang nililimos araw-araw para siya'y makalakad. Pero ang pinakakailangan niya ay si Jesus. At siya'y nakalakad. Hindi lamang siya nakalakad, kundi siya'y nagpuri. At ako'y naniniwalang siya ay sumampalataya sa Diyos, na bago ang kanyang buhay. Kaya mga kapatid, kahabagan natin ang mga napapahamak. Ang kailangan nila sa buhay ay si Jesus. Kailangan nila ang regalo, pera, pero mas kailangan nila ay si Jesus. Ang sila ay sumampalataya at pagsisihan nila ang kanilang mga kasalanan. Kaya kahabagan natin, hilingin natin sa Diyos na magkaroon tayo ng kahabagan na katulad ng kahabagan niya. Na kapag tumingin tayo sa mga tao, yan nakikita natin ay ang kalunos-lunos na kalagayan nila. Kahabag-habag na kalagayan nila. Kaya hilingin natin sa Diyos na magkaroon tayo ng puso at matang nakakakita. Mga pusong nahahabag sa mga napapahabag. Kahabagan natin ang lahat ng napapahamak na kaluluwa. Sa akin pong pagtatapos, naunawaan natin yung tatlong katangian upang tayo ay makapagmalasakit. At meron po akong dalawang hamon ngayon. Unang hamon ay papaano natin palalaguin ang pag-ibig, pagsasakripisyo at kahabagan sa lahat ng tao para tayo ay makapagmalasakit. Kasi napakahalaga po na magmalasakit tayo dahil ang Diyos din naman ang nagmalasakit sa atin. Pero higit sa lahat, gusto ng Diyos na magmalasakit tayo doon sa mga kaluluwang napapahamak. Sila ang higit nating pagmalasakitan. Sila ang higit na nangangailangan ng pag-ibig, pagsasakripisyo at kahabagan natin. Sa Ezekiel chapter 33 verse 11, ang sabi dito, Ezekiel 33 verse 11, "Sabihin mong ipinasasabi ko na akong si Yahweh, ang buhay na Diyos ay hindi natutuwa na ang sino may mamatay sa kanyang kasamaan. Ibig kong siya'y magbagong buhay. Sabihin mo ngang magbagong buhay sila, pagkat di sila dapat mamatay sa kanilang kasamaan." Hindi natutuwa ang Diyos. Anong ibig sabihin nun? Kung ang Diyos at ang kalangitan ay nagdiriwang kapag merong isang taong sumasampalataya sa Kanya, ako din naman naniniwala na kapag merong isang taong namatay na hindi nagbagong buhay, hindi sumampalataya, hindi nagsisi ng kasalanan, nagluluksa ang kalangitan. Sabi ng Diyos, hindi ako natutuwa na siya'y mamatay. Kaya, nais ng Diyos na tayo magmalasakit.
para abutin itong mga taong ito. Na huwag silang abutan ng kamatayan na hindi nagbabago, nagbabagong buhay, na hindi sumasampalataya at hindi nagmamalasakit. Kaya mga kapatid, manalangin tayo na pagmalasakitan natin ang mga taong nakikita natin na hindi pa sumasampalataya kay Jesus. Ipangaral natin ang mabuting balita upang sila ay sumampalataya. Pangalawang hamon po, lahat ng mga bagay na natanggap na natin mula sa Diyos ay ibigay din naman natin at ipadama natin ngayong Kapaskuhan. Pag-ibig, kung mayroon ka pong hindi mo nagawang ibigin, ito po yung tamang panahon para sila ibigin. Ibigin natin yung mga hindi kaibig-ibig at yung mga ayaw sa atin. Pag-aralan nating ibigin. Magpatawad, meron ka bang hindi pa pinapatawad, patawarin mo na. Kahit mahirap, kahit masakit, magpatawad tayo. Abutin natin yung mga taong napapahamak, lalo na yung mga mahal natin sa buhay. Abutin natin sila, ipanalangin natin sila. Kahabagan natin yung mga taong napapahamak. Bigyan natin yung mga taong nangangailangan. Tanggapin natin yung mga taong ayaw natin. May mga taong ayaw tayo, pero tanggapin na natin ngayon. Paglingkuran natin ang isa't isa. Kaibiganin natin ang lahat ng tao, lalo na yung mga ayaw sa atin. At pagmalasakitan natin ang lahat ng tao.